Pagkuha ng video sa operasyon, iginiit ng National Privacy Commission na dapat po ay may basihan ang pag-upload ng video. At dahil hindi po nagpapa-interview si Gabriel Go, pati na rin po yung teacher na nagreklamo, hindi naman pwedeng hindi natin i-discuss, hindi ho ba? Kaya kumuha po tayo ng isang eksperto, data privacy expert at dean ng College of Law ng Baliwag University. Ang magaling at sikat na si Attorney Enrique Buko de la Cruz Jr. Attorney Buko, magandang umaga po. Long time no hear, long time no see. Good morning! Yes po, magandang umaga Alvin at sa iyong milyong-milyong taga-subaybay. Opo, kumusta po? Pakikumusta niyo po kami kay Attorney Nilo Divina. Ayun, mas matagal nang hindi kami nagkausap din noon kasi mahirap hagilapin si Divina Law. Opo. Ikaw, kumusta po? Pati po kay Attorney Jay Layog. Hindi niyo po rin tatanong si Attorney Jay Layog. Naka sa Divina Law na rin. Kaibigan po namin yan, ha? Pakiregards po kami kay Attorney Jay Layog. Anyway, Attorney Buko, ano bang tama rito? Anong legalidad na involve dito sa usapin ng pagvi-video ni Gabriel Go sa kanyang mga na-apprehend sa MMDA? May mali po ba siya legally o hindi, tama lang din yung ginagawa niya? Sige po, i-breakdown natin, Alvin, yung mga ginawa niya at gumamit muna tayo ng mga legal principles para malaman natin yung mga panuntunan. No? Yung panghuhuli ng lumalabag sa traffic rules and regulations, I think magkakasundo tayo na tama na hulihin ang mga lumalabag sa traffic rules and regulations. Huhulihin pa lang po, huhulihin pa lang. Wala pang ibang aksyon. Huli lang, okay. Huli lang. Tama po yun, di ba? Pag lumalabag ka sa traffic rules, tama naman na ikaw ay hulihin, papanagutin, to be accountable for your actions in violation of traffic rules. Okay. Pangalawa, yung pagbi-video. Ayan. So, para i-breakdown natin, no? Yung pagbi-video ay, kung ikaw ay nasa pampublikong lugar, ay legal, no? Ang general principle ay, kapag ikaw ay nagbi-video, yan ay data processing. So kung ikaw ay nagbi-video at walang consent, generally, bawal yan. Pero kung nagpo-fall under any of the exceptions, pwede kang lumusot. So ano yung mga exceptions? Number one, nasa pampublikong lugar. Kasi tandaan natin na, Alvin, na ang Data Privacy Act ay pumaprotekta lamang sa personal private information. Ano ba example ng public place, Attorney Buko? Pag sa mall, yan ba'y public place ba yan? Pag sa EDSA, public place ba yan? Yes. Public places meaning open to the public. Ang panuntunan dyan ay reasonable expectation of privacy. Okay. So kung wala kang reasonable expectation of privacy, paano kang mag-i-invoke ng violation ng Data Privacy Act, no? So ibang usapin kung ikaw ay kumakain sa isang pribadong restaurant. It's a public place pero meron kang reasonable expectation of privacy na hindi kang gagambalain ng ibang tao kahit na ito ay pampublikong lugar. Yan. So mabuti nilinaw mo, Attorney Buko, mabuti nilinaw mo. Halimbawa, palengke. Wala kang expectation of privacy kasi palengke yun eh. Correct. Tama. So kailangan natin ilagay muna kasi yung principles bago natin i-apply sa actual na kaso. Sige para maliwanag, no? So Sige walang bias, yung batas lang mismo. So sinasabi ng batas na ang pinoproteksyonan lamang ay yung mga pribadong bagay. Kung ito ay pampubliko, walang proteksyon ito. Pangalawa, Alvin, kung anonymized, hindi na-identify ang data subject, hindi rin ito paglabag ng data privacy kasi wala ka namang reklamo sa privacy kung hindi ka naman na-identify, hindi ka naman nakikilala. No? So yan ang mga basic na prinsipyo. So tingnan natin yung ginawa niya. No? So nag-video ng isang taong ayaw. So generally, bawal yan kasi walang consent. At consent ang pangunahing ingredient o requisite bago mo i-process ang isang data. Pero sila ay nasa pampublikong lugar. So ibig sabihin, exempt yun sa protection ng Data Privacy Act dahil wala namang reasonable expectation of privacy. Pero remember, pangalawang act pa lang po yan. Yung una, huli. Yung pangalawang dinidiscuss ni Attorney Buko, pag-video. Okay, ano susunod? Yes po.
Pangatlo po, yung Yun. pag-upload ng video. Ayan. Yung pong pag-upload ng video ay, ang batas na sumasakop dyan, marami. Hindi lang Data Privacy Act, Mm. pati cyber libel, sumasaklaw dyan, no? Unang-una, ang panuntunan, yung pag-upload ng video ng isang tao o anumang event na may ini-involve na isang data subject o isang tao na pribado, ay hindi po pwedeng gawin ng walang pahintulot ng tao. Mm. Yan. Iba yan doon sa pagkukuha mo ng video, no? Iba naman yung pag-upload ng video. Mm. So pag wala kang consent ng tao, hindi mo siya pwedeng ilathala, i-publish o i-post. Kasi consent, again, is the hiwalay na processing yun eh. Ah. At consent ulit ang requisite unless magfo-fall under any of the exceptions. Ano ang exception? Anonymized. The data subject cannot be identified. So kung ikaw naman ay hindi identifiable, kahit walang consent, pag in-upload ang video, walang paglabag sa Data Privacy Act. Yan. So yun po yung elemento naman ng pagpapublish. Pero under the Cybercrime Act, kung ikaw naman ay napahiya o ang layunin lamang ng taong nag-upload ng iyong video para ito ilathala, ay ikaw ay masiraan, mapahiya sa taong bayan o sa pampubliko, po pwede itong maging cyber libel. Yun ang general rule. Hindi ka po pwedeng maglathala ng mukha ng isang tao o ng isang event na mayroong private na tao na ikapapahiya niya kung ang motive mo lamang ay i-humiliate siya o ipahiya siya, sirain ang kanyang puri. Kaya ito ay paninirang puri. May exception na naman dyan, Alvin. Kung hindi naman identifiable yung person defamed. Mm. So kung hindi naman siya makikilala, hindi siya po pwedeng magsabing siya ay napahiya kasi hindi naman siya identifiable. Ngayon, yung video na napanood ko kasi, Alvin, ay blurred. Hindi identifiable yung data subject. Teka Kaya muna, sa Attorney Buko, makabatin ako. So, now you're discussing the case of Gabriel Gona. Papasok na tayo sa kaso ni Yes. specifically. Yes. Okay, sige, proceed. Mm. Yes, so sa kaso ni Gabriel Go na nag-upload ng video ng isang nahuli umano dun sa paglabag, hindi ko nakita kung ano yung mukha eh. Hindi ko ma-identify kung sino siya. So I don't think there will be a violation of either the Data Privacy Act or the Cybercrime Law kung hindi identifiable, hindi nakikilala yung data subject. So are you saying therefore na sa kasong ito, it appears kasi hindi pa kumpleto lahat ng datos natin. It appears na mukhang wala namang liability si Gabriel Go. Yun, linawin natin. Yung liability kasi ay, yung diniscuss ko, criminal yon, no? Maaaring wala siyang criminal liability, pero baka magkaroon siya ng administrative liability. Ano naman Saan yun? papasok yun? Ang administrative liability patungkol sa pag-enforce mo ng iyong trabaho. So, nanghuli ka nga, pero pinahiya mo siya, sinigaw-sigawan mo siya. Ito ay abuse of authority, which is an administrative liability. Tama na manghuli ka. So, doon tayo sa first act. Tama naman na manghuli ka. Pero kung inabuso mo ang iyong kapangyarihan sa pamamaraan ng panghuhuli, maaari kang mapanagot. Hindi ka makukulong, pero maaari kang masuspindi, maaari kang matanggal sa tungkulin. Kasi iba naman yung administrative liability o pananagutang administratibo sa criminal liability. Yung diniscuss natin kanina, criminal Yun. violation. So, wala Tama. siyang paglabag sa tingin ko, no? Sa anumang batas na may parusang kulong. Pero yung administrative kasi, mas mababa ang hinihinging threshold niyan eh. Ang threshold lang niyan, no, ang quantum of proof ay substantial evidence. So, halimbawa, ikaw ay nag-video, pangalawang act, no? Maaaring nasa pampublikong lugar at wala kang paglabag sa criminal law, no? Hindi ka makukulong kasi yung elemento ng offense ay hindi na kompleto. Pero sa kasong administratibo, pero pwede kang parusahan ng iyong superior kung sinabi ng tao na wag mo akong kunan. Actually, Inabuso mo ang iyong kapangyarihan eh. Yun nga, attorney, kasi nagpi-plead na yung teacher. Eh, teacher naman, Yes. mali talaga. Daw wala siyang helmet. Di mali nga yun. Ano po? Pero nakikiusap, huwag mo akong videohan. Hindi at binibidyohan mo pa. At sabi mo, hindi, i-blur naman natin eh. So, walang criminal, walang krimen doon, pero pwedeng merong administrative violation. Yes, kasi yun ay pag-abuso sa iyong kapangyarihan. Hindi porket may authority ka na manghuli, may karapatan ka ng umabuso sa iyong kapangyarihan.
sinasabi ng huwag mo na akong kunan, eto na, ako'y nagkamali, no? Tikitan mo ako, ako'y magbabayad ng multa. Pero halimbawa, pinatayo mo siya sa gilid o ikinulong mo siya sa isang hawla, Mm. iyon ay mga bagay na labag na sa karapatang pantao na hindi nasaklaw ng iyong kapangyarihan, kaya umaabuso. Maaari hindi ito violation ng Data Privacy Act, wala kang criminal liability, pero dahil ikaw ay umabuso sa iyong pag-enforce ng batas, maaari ka mapanagot ng kasong administratibo. Kaya po siguro siya, batay sa balita po, sinuspindi po siya. Sinuspindi muna siya sa paglahok sa mga clearing operation ng MMDA. So malamang doon nababagsak yung dinidiscuss ni Attorney Buko. We have 5 minutes left, Attorney Buko. I-apply naman natin sa ordinaryong mamamayan. Ano po? Kasi mahilig tayo mag-video, hindi ho ba? So pag Yes po. nagvi-video ka, paano ba ang dapat mong aalalahanin o dapat mong i-take into consideration palagi, Attorney Buko, para hindi ka madali ng criminal and administrative liability? Okay. Yung pong administrative, para yon sa mga may katungkulan sa gobyerno. No? Wala tayo niyan. Tayo mga private. Wala tayo niyan. Okay. Unless, Alvin, ginawa mo yan sa loob ng ABS-CBN, ikaw ay empleyado, so kinuna mo ang kapwa mo empleyado, maaari ka mapanagot administratively sa loob ng inyong network. Kasi ikaw ay employee. So Okay. pwede kang ipanotice to explain Okay. ng iyong mga boss, ba't mo ginawa yan. No? Pero sa labas, wala naman siyang administrative. It will be a civil or criminal liability. Kasi yung biktima, yung na-offend, ay maaaring magkaso ng civil, humingi ng danyos naman. O hiwalay namang liability yun. There are 3 kinds of liabilities, Alvin. No? You have criminal liability, makukulong ka sa paglabag sa batas. Administrative liability, pwede kang parusahan ng iyong boss, ng iyong employer. So kung ikaw ay nasa gobyerno, yung immediate supervisor mo, yung civil service, o kung pribado ka, yung employer mo naman sa private employment. At pangatlo, pwede ka rin pagbayari ng danyos, civil liability. So 3 klase ng liability. Sa ating mga ordinaryong private individuals, malamang yung dalawa ang maaaring sukatan ng ating kilos at gawa pag nagbi-video tayo sa pampublikong lugar or private places. Opo. Either we can be held civilly liable or criminally liable. So iwasan natin na kumuha ng video ng mga taong ayaw magpakuha. Opo. Kasi kahit nasa pampublikong lugar at sinabing wag, pwede ka mapanagot ng civil liability. Under Article 26 ng Civil Code, meron tayong tinatawag na invasion of the right to privacy. So pag sinabi ng tao na ayaw niya at binidyohan mo pa rin siya, kahit nasa kalsada kayo, kahit nasa pampublikong lugar, you are invading now his privacy. Kasi sinabi na niya sa iyo na ayaw niya. So meron kang reasonable expectation na of privacy kasi sinabi ko na sa iyo na I don't want to be bothered. Okay. It's the right to be left alone, no? The right to privacy. So, pag nilabag mo yun, sige po. maaari ka makasuhan ng civil naman damages. Attorney Buko, paano yan? Marami sa atin nakaka-witness ng mga incident, ng mga crimes. Ano po, kung ordinaryo tao ka. Ang tendency natin, bibidyoan natin. O may nag-aaway sa bangketa, nagsuntukan, o video. O tapos i-upload mo. O di kaya may krimen, may huldapan o may shootout ang pulis at yung kriminal. O video, upload mo rin. May liability ka ba dun? O dahil yan ay krimen at sabihin mo hindi, journalist ako Nag-asta akong reporter Kaya pinost ko, lahat tayo ngayon gusto mag-viral, hindi huma. Paano anong liability doon? Una, balikan natin yung prinsipyo, Alvin. Meron bang reasonable expectation of privacy? So kung nasa kalsada, may nagsusuntukan, nasa bangketa o may krimen na nangyayari o aksidente, walang reasonable expectation of privacy nasa pampublikong lugar. So pwede mong kunan, no? Pwede mong kunan, pwede mong gawing subject matter ng content, no? Dahil wala kang ill motive. Pag ito'y shinare mo, wala ka namang motibo na ito ay ipahiya o sino man, no? So hindi rin papasok sa cyber libel. So tandaan po natin na ang laging sukatan, ang threshold na question pag ikaw ay nagbi-video, meron bang reasonable expectation of privacy? Okay. So kung wala naman, walang paglabag sa Data Privacy Act. Pero civilly, pwede ka pa ring habulin. Civilly, kung meron kang invasion din ng right to privacy kung ito ay ginawa mo as an abuse of your right, no? Kasi meron din tinatawag na abuse of right or pinagkakitaan mo ito, no? Ikaw ay nag-upload to make it a content, kumikita ka dahil dito,
So unjust enrichment at the expense of another, maaaring maging basihan ng civil case for damages. Basta ang panuntunan sa civil case kasi ay dapat gumawa ka ng tama. Laging piliing gumawa ng tama. Mm-mm. So kung sa tingin mo ang ginawa mo ay hindi na tama sa panuntunan ng batas, hindi tama dahil pinagkakitaan mo ang isang content, no? Or nilathala mo ito para ipahiya, nagkakaroon ng paglabag. Pero yung kukunan mo ang isang event, no, dahil nakita mo na maaari itong magamit later on for an evidence for a crime. Walang pananagutan kung ito nangyari sa isang pampublikong lugar. Ayan. Tapos halimbawa may nakita politiko, inaabuso, sinasampal o minumura yung isang tao sa isang mall. Halimbawa lang. Tapos pinost mo. O nagalit ngayon yung congressman. Sabi sa'yo, politiko, bakit mo pinost yan? O napahiya tuloy ako sa mga constituents ko. Pero may video ka na sinampal niya o minumura niya yung isang ordinaryong tao. May pananagutan ka ba doon sa politiko? Wala po kasi Wala wala rin, siyang oh. reasonable expectation of privacy. Okay. Bilang isang lingkod bayan, empleyado ng pamahalaan at ikaw ay naglilingkod sa taong bayan, wala kang masasabing privacy kapag ikaw ay nasa kalsada, nagdi-discharge ka ng iyong function. So wala hong paglabag doon Okay. dahil siya ay isang public servant. Very good. Oh, ang galing magpaliwanag. Thank you, Attorney Buko. Mabuhay po kayo dyan sa Divina Law, ha? Thank you po.